ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan. Kay sa kamaturan. Okay, maayong hapon. Magandang tanghali sa inyong lahat, mga kapatid. So, patuloy tayo sa ating adult catechism kay Bro Jared o kay John Fernan. John Fernan, handog na INC. Si Bro Jared ay handog na Katoliko. Nagpuntang INC, nagpunta ng MCGI, ngayon nagbalik Katoliko. Yan ang tunay na pananampalataya. Kahit saan magpunta, babalik naman. So, yung iba, pag ang ibang mga ang Islam, sabihin nila, balik Islam. Pag mayroong Katoliko na mag-Islam, hindi naman balik Islam, di ba? Hindi naman gikan sa kanila ang Katoliko. Pag gikan sa Islam, balik Islam. Kayo, balik Katoliko. Okay, so patuloy tayo. Hingi tayo ng panalangin sa ating Panginoon. Sa ngalan samahan sa Anak Espiritu Santo. Amen. Ginoo. Salamat kayo sa mga grasya nga among nadawat karon, hangin, tubig ug ulan. O sa makausa, amo na pong pangayoon kanimo ang grasya nga mga Espiritu Santo nga may maghatag namo gadasig, kalig-on, magtudlo sa mga kamatuoran nga imong gibilin sa imong santo sa simbahan. O Ginoo tunta Ginoo nga among gipanulti karon mahisibo lamang sa imong kabubuton. Kining tanan akong giampo o gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak ug Espiritu Santo. Amen. Okay. So present ngayon si Bro Jando Alabado, kasama ko ngayon sa catechism, sa adult catechism, Bro Jando Alabado. So kanina, tinalakay natin ang mga larawan ng mga santo. So para maintindihan ninyo, bakit tayo nananalangin sa harapan ng mga larawan. Yung mga larawan na yan, sila ba, yung mga larawan na naghihingi ba tayo sa mga larawan? Sa lahat nating mga panalangin? No? Ano kaya sa isip niyo? Nanalangin ba tayo? Larawan ni Maria, pakinggan mo ang aking hinihingi, tulungan mo ako. Yun ba? Hindi. So, maintindihan ito ninyo sa ating pagpatuloy. So ngayon, ang ibang mga kasama natin, mga kaibigan natin, sa ibang pananampalataya, sabi nila, dapat tayo maghingi direct to God. Kung mayroon tayong hingin sa ating Panginoon, huwag na kayong mag-ano sa mga larawan. Hindi naman larawan. Mga santo. So ang ating tatalakayin ngayon, mga santo. Pero mayroon silang objection. Ano ba ang objection? Dalawa lang ang aking ibigay sa inyo para makapatuloy tayo sa kung saan tayo pupunta, no? Di ba? Konti lang, dalawa lang. Ito gagamitin nila noon bago pa ako na CFD. Ito ay ginamit sa mga kaharap kong noon at 1999, no? 1999. Kasi ako nagsimula ako sa pagka-CFD 1998. Hanggang ngayon, patuloy pa rin. Okay. Dito basahin natin Bro Jando sa Jeremiah chapter 15 verse 1. Ano nakasulat dyan? Jeremias chapter 15 verse 1. Ito ay objection. Gagamitin nila para pagbatiko sa atin. Sinabi sa akin ng Panginoon, kahit sina Moises at Samuel pa ang magmakaawa sa akin para sa mga taong ito, hindi ko sila kahabagan. Kaya ilayo mo sila sa akin, paalisin mo sila. O yan.
kahit sila si Samuel, Moses, makaawa sa akin para sa mga taong ito. So, ang simbahang Katoliko ay talagang palagi lang naghihingi, di ba? Yung mga santo, ginagamit natin parang intercessor. Dahil naniwala tayo nga mayroong intercession na makakatulong sila sa atin. Pero anong sabi diyan? Si Samuel at Moses pa ang magkasama. Makaawa, magpakiluoy sa Bisaya pa. Makaawa. Sa akin para sa mga taong ito. Hindi ko sila kahahabagan. Ayun. Bakit patuloy pa kayo na nag-practice na palaging naghingi kayo ng yung Intercession. mga intercession? Wala nang intercession dahil hindi sila makatulong. Sinabi hindi makatulong. So, patuloy tayo. Ezekiel, iba naman. Ezekiel 14, chapter 14, verse 20. Verse 20. Oo. Okay? Kahit nakasama pa nga nila sina Noe, Daniel at Job, ako ang Panginoong Diyos na buhay, ay sumusumpang hindi nila maililigtas kahit ang kanilang mga anak, kundi ang mga sarili lang nila dahil sa matuwid nilang pamumuhay. Kahit kasama pa si Job, Daniel, sino ba yon? Noe. Mga propeta. Mga tauhan ng Diyos. Mga banal na tao yon. Kahit kasama pa sila sa atin, hindi sila makapagligtas sa atin. Di ba? Kung kayong dalawa, kung kayo ang Katoliko, paano ninyo i-depends ang iyong paniniwala, ang iyong pananampalataya? Kung gagamitin nila ito, paano? Bakit sinabi yan ni Ezekiel? Bakit sinabi sa ating Panginoon? Ipatuloy mo lang, Barjando, para masagot natin. Ako ang Panginoong Diyos ay nagsasabi na magiging kahabag-habag ang Jerusalem kapag ipinadala ko na sa kanila ang 4 na bibibigat na parusa, ang digmaan, tagutom, mababangis na hayop at mga karamdaman, napapatay sa mga mamamayan nila at mga hayop. Pero may makakaligtas sa kanila na dadalhin dito sa Babylonia para isama sa inyo bilang mga bihag. Makikita ninyo ang masasamang ugali nila at gawa, at mawawala ang sama ng loob ninyo sa akin sa pagparusa ko sa Jerusalem. Oo, mawawala ang sama ng loob ninyo kapag nakita ninyo ang pag-uugali nila at mga gawa, at maintindihan ninyo na tama ang ginawa ko sa mga taga-Jerusalem. Ako ang Panginoong Diyos na nagsasabi nito. So, patuloy lang tayo sa pagbasa. Ang ating Panginoon ay nagagalit sa atin o sa kanila. Bisan dito sa atin. Kung magpatuloy tayo sa paggawa ng mga kasalanan, yan, hindi sila makatulong sa atin. Lahat ng mga santo, tawagin natin, hindi sila makatulong sa atin. Kahit si Mama Mary pa, ina ng ating Panginoon, hindi siya makatulong sa atin kung tayo ay magpatuloy sa paggawa ng mga kasalanan. Yan, sinagot na natin para hindi makalimutan. Di ba? So, kayon, patuloy tayo. Sinabi ko kanina na mayroong 2 uri ng santo. Mayroong santo na mga anghel, banal na dati sa pagsimula. Mayroon ding mga santo na mga tao na namumuhay ng pagkabanal. Sino yon? Sino sila? Yung mga apostol, yung mga apostoles, sila, mga apostol, silang lahat ay naging santo dahil tinupad nila ang ating Panginoon na sinabi, magpakabanal kayo dahil ang ating Panginoon ay banal. Unang Pedro 1:16 at saka Matthew 5:48. Basahin mo yon,
Mariano? Unang Pedro 1:16, sapagkat sinasabi ng Diyos sa kasulatan, magpakabanal kayo dahil banal ako. Yan. Yung mga apostoles na yan, namumuhay sila dito. Dito pa lang sa lupa, nagpakabanal sila. So, tinupan nila ang invitation sa ating Panginoon na magpakabanal kayo dahil ang ating Ama sa langit banal. Ngayon, mayroon tayong santo na sila si Saint Michael, Saint Raphael, Saint Gabriel. Sila ay mga anghel. Mga anghel, ano ba sa Tagalog ang anghel? Anghel. Anghel din. Maghanap pa tayo ng Tagalog na line. Dali, no? Ngayon, sino ba ang prinsipe ng mga anghel? Sino? Prinsipe? Yun. Saint Michael? Ang sabi dito sa Salmo 34:7. Basahin natin. Okay. Makatulong ba sila sa atin? 24:7. Oh. Ang anghel ng Panginoon ay nagbabantay sa mga may takot sa Diyos at ipinagtatanggol niya sila. Ay, ano kasabi? Magbabantay sa mga may takot sa Diyos. Kung wala kayong takot sa Diyos, ano mangyari sa iyo? Mayroon bang anghel na magbabantay sa iyo? Wala. Wala. Kahit sa paghawak sa paghawak pa lang, hindi kayo hawakan dahil ang anghel ay banal. Kayo, hindi. Pero pag magpakabanal tayo, hahawakan tayo sa mga anghel kasi pareho tayo banal. Oh. Ngayon, iba ba? Ano magyari? Nagtatanggol niya sila. Sumaligtas tayo. Oh, ito ay tinatawag na mga guardian angels. So tama talaga na naniniwala tayo na mayroon talagang guardian angels. Oh, marami sila. Okay. Iba. Sa Hebrehanon 1, chapter 1, verse 14. Anong nakasabi dyan? Hebrew 1:14. Ito sabi, Mm. kung ganoon, ang mga anghel ay mga espiritu naglilingkod lang sa Diyos at sinusugo niya para tumulong sa mga taong tatanggap ng kaligtasan. Oh? Di ba? Oh, paano kayo maligtas kung yung mga anghel ay parang nagalit sa iyo? Ipadala sa Ama ang banal na mga anghel para sa pagligtas sa atin dito sa lupa. Oh, di ba? Pag direct to God, kasi direct to God, wala na kayong sa mga santo, parang wala na kayong respeto kasi hindi na sila yung kinahanglan, ano ba yun, Brother Jando? Hindi na kinakailangan. Hindi na kailangan, parang baliwala mo lang kasi ang Panginoon lang, direct to God. Sino sila? Ipadala sila dito para sa pagligtas sa atin. Dapat kaibigan natin sila. Oh, paano maging kaibigan natin ang mga santo? Yung mga ibang mga sikta dyan, na palaging binatikos nila dyan. Oh, hindi makatulong yung mga santo ninyo. Oh, hindi na makatulong. Makatulong, mga kapatid. Mabasa natin. Bisa, kahit mga monumento, kahit mga rebolto, makatulong, diba? Sinabi ko kanina. Oh? Pag hahawakan lang mo, kung mayroong bagyo, mayroong storm, So ngayon, balik. Ngayon, palagi tayong nanalangin sa Panginoon. Ang sabi dito sa Tobit 12:12, parang mayroon ka? Tobit 12:12. Tobit 12, chapter 12, verse 12. Okay, Tobit 12:12. Ito sinasabi sa Tobit 12:12. Wait lang. Anong nakasabi dyan? Ilangan na. Araw, gabi. Oh. Palagi tayong naghingi sa Panginoon, pero paano ito matanggap sa Panginoon? Ito. Oh.
Ngayon ko sasabihin sa ngayon. inyo na noong manalangin ka, Tobit, Tobit. at ang manugang mong si Sara sa Panginoon, ako ang nagharap ng dalangin ninyo sa Diyos. Ngayon din ang ginagawa ko tuwing may nililibing ka. Siya ang nagharap, sa Bisaya, panagdala. Lahat ng mga panalangin, dinala sa anghel, doon sa harapan sa ating Panginoon. Di ba? Pag hindi mo kaibigan, ang anghel, ano mangyari sa panalangin mo? Makarating ba sa harapan ng Diyos? Hindi. Parang sa libay Tapon. itapon na lang. Walang parang walay ayaw tawanan to sa Tagalog. Parang walang kwenta. Walang kwintang tao ito, di ba? So ngayon. Yun lang mga kapatid, na ito ay nagpapatunay na dapat mahalin at sambahin natin ang mga santo. Ano bang klaseng pagsamba? Maintindihan ninyo ngayon kung anong klaseng pagsamba. So, ito. Ang trabaho sa mga anghel, magdala sa ating panalangin patungong langit. Pinadayag, pahayag 8, 3 hanggang 4. Pahayag 8:3 hanggang 4. May isa pang anghel na lumapit sa altar, dala ang isang gintong lalagyan ng insenso. Binigyan siya ng maraming insenso para maisama niya sa mga dalangin ng lahat ng mga pinabanal ng Diyos at maihandog sa gintong altar sa harap ng trono. Okay. Anong sabi? Ang lahat ng mga dasal? Lahat ng mga pinabanal ng Diyos at maihandog sa gintong altar sa harap ng trono. Yung mga, wala kayo? Dalangin. Dalangin, no? Maisama niya sa mga dalangin ng lahat ng mga lahat ng pinabanal. dalangin, no? So, patungong harapan sa trono, sa altar, no? Dalhin sa mga anghel. So, dapat mayroon tayong magandang relasyon sa mga banal, no? Mga anghel. Ngayon, sabi nila, okay, walang problema. Mga anghel, mayroon, makatulong sila. Ang mga tao, dahil sila ay may mga kasalanan. Lahat nandyan pa sila sa lupa. Hindi sila buhay. Paano dinggin ang panalangin mo? Napatay na silang lahat. Patay na ba silang lahat? Yung mga apostoles, yung si Mama Mary, patay na ba sila? Namamatay na ba? Buhay. Buhay. Kasi pinaakyat siya sa Panginoon. Si Mary. Yung tinatawag na Assumption of Mary. Assumption of Elias. Elias or Enoch. So buhay sila. Nandun sila sa langit. Yung iba, yung hindi pinaakyat sa Panginoon, yung katawan nila nandun sa lupa. Pero ang kanilang espiritu nandun sa langit. Saan mabasa? Saan? Yan. Hebrehanon 12:23. Hebreo 12:23. Ito naman sabi, lumapit kayo sa pagtitipon ng mga itinuturing ng mga panganay ng Diyos, na mga pangalan nila ay nakasulat sa langit. Lumapit kayo sa Diyos na siyang hukom ng lahat, at sa mga espiritu ng mga taong itinuring na matuwid ng Diyos at ginawa na niyang ganap. Ginawa na niyang ganap. At sa mga espiritu ng mga taong itinuring na matuwid ng Diyos. Saan sila ngayon? Sa langit, di ba? Mga espiritu. So, ang kanilang katawan, nandyan sa lupa, mayroong sa libingan. Pero, may segunda diyan. Mayroon tayong talata na mababasa
na nandun na sila sa langit. Saan mababasa? Ha? Ano? Hindi pa yan. Mayroong suporta yan. Saan? Pahayag. Pahayag size 9 hanggang 10. Basahin natin. Sinong mga espiritu na yan? Ha? Nang tanggalin ng tupa ang ikalimang selyo, nakita ko sa ilalim ng altar ang kaluluwa ng mga taong pinatay dahil sa tapat na pangangaral nila ng salita ng Diyos. Sumisigaw sila ng malakas, Panginoong makapangyarihan, banal at tapat, gaano pa po kami katagal na maghihintay bago ninyo hatulan at parusahan ang mga taong pumatay sa amin. Ngayon, yung mga kaluluwa dyan na sumisigaw, naghingi ng mga yung tinatawag na justice o hostisya. Sino yon? Lahat silang San Pablo, San Pedro, pinatay sila noon sa Roma. Di ba? San Esteban, kasama doon. Kasama doon, naghingi ng justice sa kanilang kamatayan. Dahil pinugutan sila ng ulo. Yun, pinatay sila. Di ba? Nandun na sa langit, di ba? Basahin mo dyan doon anong sinabi nila doon sa patuloy tayo. Bawat isa sa kanila'y binigyan ng puting damit at sinabihang maghintay ng kaunti pang panahon hanggang sa mabuo ang bilang ng kanilang mga kapatid at kapwa ang maglilingkod sa Diyos na papatayin din tulad nila. Ayan. So, kasama silang lahat. So, wag kayong maniwala na patay na sila. Nandun pa sila sa lupa. Nandun na sa langit. Di ba? Naintindihan ninyo? Okay. So, dahil naintindihan ninyo, mayroon ba tayong mababasa dahil sila ay buhay? Buhay pa, makatulong ba sila sa atin? Makatulong, hindi? Mayroon ba tayong mababasa sa Biblia na kahit buhay pa sila, makatulong sila sa atin? Mayroon? Mayroon. Saan mababasa? Números 14, 19 hanggang 20. Números 14, 19 hanggang 20. 19 hanggang 20. Sino yon? Ayon sa inyong dakilang pagmamahal, patawarin po ninyo ang mga kasalanan ng mga taong ito, gaya ng pagpapatawad ninyo sa kanila mula nang lumabas sila sa Ehipto. Sumagot ang Panginoon, patatawarin ko sila ayon sa iyong hinihiling. Sinong nanalangin? Sinong nanalangin dyan? Sino? Moses. Nanalangin siya sa mga tauhan niya na patawarin sa ating Panginoon. Pero anong sabi? Sumagot ang Panginoon, patatawarin ko sila ayon sa iyong hiniling. Napatawad ang mga tauhan. Yung may mga kasalanan dahil sa panalangin sa isang santo. Santo ba si Moses? Santo, banal. Okay. Ibang talata, Números 21, 7 hanggang 9. Números 21? 21, 7 hanggang 9. Okay, 7 hanggang 9. Pumunta ang mga tao kay Moises at sinabi, nagkasala kami nang magsalita kami laban sa Panginoon at sa inyo. Ipanalangin ninyo sa Panginoon at tanggalin niya sa amin ang mga ahas na ito. Kaya ipinalangin ni Moises ang mga tao. Sinabi ng Panginoon kay Moises, gumawa ka ng tansong ahas at ilagay ito sa dulo ng isang tukod. Ang sino mang nakagat ng ahas at titingin sa tansong ahas na ito, hindi mamatay. So ngayon, naghingi ng tulong ang mga tao. Di ba? Pero anong sinagot? Sinagot sa Panginoon, gumawa ka ng tansong ahas. So, ang panalangin ni Moses narinig sa ating Panginoon. At gumawa siya ng tansong ahas, naligtas silang lahat.
Di ba? Kinagat sila ng ahas, naligtas sila sa pamagitan ni Moses. Buhay pa lang. Dininig sa Panginoon ang panalangin sa mga tao galing kay Moses. So dapat tayong mga may mga kasalanan, hihingi tayo ng tulong sa mga banal. Dahil ang mga banal, sila na ang manghingi sa Panginoon para sa ating mga tauhan, para sa mga tauhan, no? Mga may kasalanan. Yan, pasensya na kayo sa Tagalog natin. Ha? Okay. So ngayon, ibang talata. 2 Samuel 24, versikulo 25. Anong nangyari dyan? Okay. Pagkatapos, gumawa siya roon ng altar para sa Panginoon at nag-alay ng mga handog na sinusunog at mga handog para sa mabuting relasyon. Sinagot ng Panginoon ang panalangin ni David para sa Israel at tuminto ang matinding salot. Parang ang nangyari, Bro Jando, parang mayroong COVID, mayroong Pandemic. Parang pandemic, no? Mayroong sakit na marami ang namatay. So, sino ba ang nanalangin para mahinto ang kamatay sa bansa? Sino? Ha? Ha? Sino? Si David. So ngayon, buhay pa sila, nakatulong na. Nakatulong na sila. Dito pa lang sa lupa, nakatulong na. Dininig na sa Panginoon ang kanilang mga panalangin. Ito pa, Unang Hari, 17. Chapter 17, 21 hanggang 24. Pakinggan natin mga kapatid. Dumapa si Elias 3 beses sa bata at tumawag sa Panginoon. O Panginoon na aking Diyos, buhayin po ninyo ang batang ito. Sinagot ng Panginoon na panalangin ni Elias at muling nabuhay ang bata. Di ba? Patay na yung bata na yan. Nanalangin si Elias. Muling nabuhay. Yun lang mga banal. Pakinggan sa Diyos. Pakinggan sa ating Panginoon kung ang banal na ang manalangin. Iba pa. Job 42, 8 hanggang 9. Pakinggan ninyo, ha? Ito, ha? May 3 barkada ni Job. Okay. Bro Jando. Kaya ngayon, kumuha kayo ng 7 toro at 7 lalaking tupat, dalhin ninyo kay Job at ialay ninyo sa akin bilang handog na sinusunog para sa inyong sarili. Si Job ay mananalangin para sa inyo at sasagutin ko ang kanyang panalangin at hindi ko kayo parurusahan ng nararapat sa inyong kamangmangan. Hindi ngayon sinabi ang katotohanan tungkol sa akin katulad ng ginawa ni Job na aking lingkod. Ano daw? Basahin na ito? Si Job ay mananalangin para sa inyo at sasagutin ko ang kanyang panalangin. Hindi tinanggap sa Panginoon dahil nag-direct to God sila. Sabi ni di ba? Sabi ni Eli Soriano dyan, Brother Edgar, hindi daw palakasan sa Diyos. Eto. Sige. Hindi naman palakasan sa Diyos eh. Sabi ng Katoliko, yun daw mga banal yun, malalakas daw sa Diyos yan. Hindi po diwa ng Diyos yan sa Biblia. Ang Diyos fair. Ang Diyos hustisya. Kahit ikaw ang pinakawalang kwentang tao, pag kailangan mong magkamit ng hustisya, makakamit mo, hindi palakasan. O yun. Ang ating hingi ng tulong sa mga santo, hindi naman palakasan. Hindi naman palakasan dahil tayo ay mayroong kasalanan. Parang ang ating mga dalangin, Bro Jando. Ito, yung binasa natin yung mga kasamahan ni Job. Anong nangyari? Parang ginawa nilang direct to God kasi nagpalakas sila sa ating Panginoon. Pero sinagot ba sa ating Panginoon lang dalangin? Binalik kay Job. Binalik. Punta kayo ni Job kasi ang
Si Job na ang manalangin para sa inyo at sasagutin ko si Job. Natupad ba yun? 9. Basahin natin. 9. Kaya ginawa ni na Eliphaz at taga Teman, Bildad na taga Shua at Zophar na taga Naama ang iniutos ng Panginoon sa kanila at sinagot ng Panginoon ang dalangin ni Job. Di ba? Sinagot ng Panginoon ang dalangin ni Job. So, nag-direct to God sila, parang protestante, direct to God. Oh, anong sabi? Punta kayo sa mga banal. Punta kayo sa aking alagad na si Job. Siya ang manalangin para sa inyo at dinggin ko ang panalangin ni Job. Yun. So, nakasulat sa Biblia dyan. Hindi to palakasan. Ha? Hindi to palakasan. So, nakasulat na sa Biblia. Okay. Dito sa Santiago 5:17 hanggang 18. Santiago 5:17 hanggang 18. Katulad ni Propeta Elias, tao rin siyang tulad natin. Mataimtim siyang nananalangin na huwag umulan at hindi nga umulan ng 3.5 taon. Ngayon, nanalangin si Elias. Ilang taon na hindi niya gustong paulanin? 2 at 3 taon at kalahati. 3 taon kalahati. 3 katuig tunga. Hindi umulan. Hindi umulan. Grabe. Anong mangyari sa ating bansa kung walang ulan? 3 taon. 18. Yung ekonomiya natin ay parang at masyadong bababa yung ekonomiya natin. Sa 18, at nang nanalangin siya para umulan, bumuhos ang ulan. Grabe ang panalangin sa isang santo. Pag hindi ito nanalangin si Elias, anong nangyari? Walang ulan. Hanggang ngayon, walang ulan. Walang ulan. Magpasalamat tayo nga nanalangin siya ulit. Dahil may ulan na hanggang ngayon. Wala pa. Walang ulan hanggang ngayon. Walang ulan hanggang ngayon. Walang ulan, di ba? Di ba? Yan ang nangyari, mga kapatid. Ibang teksto. Unang Hari 18:46. Unang Hari 18:46. Ito naman. Saan ba galing? Bakit mayroon silang power? Saan ba galing ang power nila? Yung mga santo. Pinalakas ng Panginoon si Elias, ibinigkis niya sa baywang ang balabal niya at tumakbo at nauna pa kay Ahab papunta sa Jezreel. Naging the flash. 18 Naging the flash. Okay. Naunahan pa si Ahab. Dahil ang mga santo, mayroon talaga silang ibigay sa ang ating Panginoon na ito ay power na tinatawag na beatific vision. Alam niyo? Beatific vision. Beatific vision. Ipaliwanag ko mamaya, ano yung beatific vision. Okay. Ngayon, aking na paliwanag sa inyo ngayon na mayroon talagang mga santo, mga anghel, makatulong, at yung mga taong banal nandun sa langit, makatulong, at sila dapat nating sambahin. Ano bang klaseng pagsamba? Sambahin ba natin sila bilang Diyos o sambahin bilang respeto? Ano bang pagsamba na ibigay natin sa kanila? Respeto, veneration. Mayroon talagang tatlong uri na pagsamba. Ang ating simbahan ay nag-recognize ng tatlong pagsamba. Unang-una, ito ay tinatawag na latria. Latria means worship due to God alone. Sa ating lang Panginoon. Dolia, ito ay hyperdolia. Ito ay pagsamba natin kang Mary bilang ina ng Diyos, na si Mary ay mas mataas siya sa ibang mga santo. Dahil ina siya ng Panginoon, dahil reyna siya sa langit. So ngayon, sambahin siya bilang hyperdolia. Mayroon din dolia. Ang pagsamba natin sa mga santo kasama niya.
Hindi ito samba na adoration. Hindi ito adoration. Dahil sa English ay mayroon talagang dalawa. Veneration at saka adoration. So yon. Yung veneration, mababasa ba sa Biblia na sila ay dapat nating sambahin? Mabasa ba? Mayroon bang sinamba na mga santo dyan sa Biblia? Mayroon. Basa, Bro Jando, Josue 5:14. Josue 5:14. Sinong sinamba dyan? Okay, sabi dito sa Josue 5:14, hindi sagot ng lalaki. Naparito ako bilang pinuno ng mga sundalo ng Panginoon. Nagpatira pa si Josue bilang paggalang sa kanya at nagtanong, Ginoo, ano po ang gusto niyong ipagawa sa akin na inyong lingkod? Sa ito, nagpatira pa. So sa ibang version, Sa ibang bersyon, sumasamba. ayan. Sumamba, no? Anong version? Ang dating Biblia. Okay, okay. At si Josue ay nagpatira pa sa lupa at sumamba. Oo, nagpatira pa sa lupa at sumamba. Anong klaseng pagsimba yon? Mga kapatid, mayroon talong mabasa, sumamba. Di ba? Ito ay tinatawag na veneration. Sino bang sinambal yan ni Josue? Anghel. Yung pinuno ng mga anghel, sino? Saint Michael. Yun o. Yun. Yun ang sinamba ni Josue. So dapat ay sambahin ang mga santo na mga anghel. Ngayon, mayroon bang taong banal na sinamba? Basa, mayroon. Nandyan sa Daniel 2:46. Anong nakasulat dyan? Okay, Daniel 2:46. Ito yung sabi sa Daniel 2:46. Nang magkagayoy ang haring Nabucodonosor nagpatira pa at sumamba kay Daniel. At nagutos na sila ay magandog ng ali at may masarap na amoy sa kanya. Tanong, yung pagsamba ni Daniel, haring Nabucodonosor kay Daniel, ano to? Na klaseng pagsimba? Pagbigay galang. Veneration. So, veneration dahil, bakit veneration? Patuloy mo, Brother John. Yumukod si Haring Nebuchadnezzar na lapat ang mukha sa lupa at nagbigay galang kay Daniel. Dahil? Tuloy. 47. Sabi sa 47, sanabi niya kay Daniel, tunay na ang Diyos mo ang pinakadakila sa lahat ng mga Diyos at Panginoon ng mga hari. So dito nagpapatunay na si Haring Nabucodonosor hindi naniniwala ni Daniel na bilang Diyos. Kundi naniniwala siya na si Daniel ay alagad ng Diyos. Yon. So yun, marami na tayong sabihin ninyo, ang Diyos lamang ang sambahin, wala nang iba. Mayroon tayong mabasa. Di ba? Sinabi din sa isang anghel. Sino yon? Pahayag 3:9. Pahayag 3:9. Pahayag 3:9. Ano kasulat dyan? Okay, Pahayag 3:9, sabi ganito. Makinig kayo, ito naman ang gagawin ko sa mga kampo ni Satanas na mga sinungaling at nagpapanggap na mga Hudiyo. Paluluhurin ko sila sa harapan ninyo at malalaman nila na mahal ko kayo. Paluluhurin? Walang pasambahin? Wala. Sa ibang ito sa ang dating Biblia. Okay daw. Pakinggan natin. Sabi dito, narito sila'y aking papaririyanin at pasasambahin sa harap ng iyong mga paa. Mayroong utos na mayroong pasasambahin. Sino ang pasasambahin at sino naman ang simbahin? Sino naman ang sasambahin? Sino? Anong sagot niyo? Sino ang sambahin dyan? At sino naman ang pasasambahin? Dahil, ang pasasambahin dyan, yung mga Judaism at yung mga tao na na-convert sa Judaism. Ngayon, yung sulat na yan ito ay sulat para sa iglesia, para sa anghel sa Philadelphia. Ano yung Philadelphia? Mayroong iglesia doon. At mayroon ding angel. Sino ba yung angel? Bakit ginamit ni Juan ang angel? Ito ay
tinatawag na symbolic. Symbolic. Kasi noong panahon na yan, ay panahon ito na mayroon talagang nangyaring persecution. Pinatay sila lahat. Si Juan. Sa pagsulat ni Juan dyan, para hindi matris ng mga tao na papatayin sila, ginamit nila ni John ang symbolic name. Yung angel ginamit para sa obispo sa Philadelphia. Ilagay niya dyan, obispo sa Philadelphia, paluluhurin kayo sa obispo sa Philadelphia. Ang ginamit ni John, angel. Para dili matrace ang obispo sa Philadelphia at hindi mamamatay. Ngayon, anong nangyari? Hindi sila namatay. Hindi namatay ang obispo sa Philadelphia dahil ginamitan ng symbolic name. Okay? Nahayagan ba kayo? Oh? So, okay. Iba pa. Iba pang sinamba. Sino? Gawa 10:25. Gawa 10:25. Gawa. Ito naman, sabi dito. Ha? Nang dumating si Pedro, sinalubong siya ni Cornelius at lumuhod para sambahin siya. Lumuhod at Sambahin siya. No? Lumuhod. Sinalubong siya ni Cornelio at lumuhod para sambahin siya. 'Di ba? Sinamba. Mayroong katanungan. Anong klaseng pagsamba ito? Veneration. Veneration. Ang sabi ng mga ibang sikta dyan, bakit ginamit ninyo? Na ipatuloy niyo? Anong nangyari? Sinagalitan siya. Oh? Pero pinatayo siya ni Pedro at sinabi, tumayo ka, dahil ako'y tao rin katulad mo. Oh, pinatayo. Bakit ginamit ninyo? Oh, ibang katanungan na yan. Dahil ibang katanungan na yan, ibang sagot. Bakit pinatayo siya ni Pedro? Dahil ang paniniwala ni Pedro kay Cornelio, sinamba siya bilang Diyos. Bilang Diyos. Pero, sa side ni Cornelio, respeto, paggalang. Dahil, yung tao na yan, si Cornelio, na sabi ng anghel, ipakuha mo si Cornelio dahil mayroon siyang mga salita para sa inyong kaligtasan sa buong pamilya niyo. O, di ba? So, ang paniniwala ni Cornelio, tao lang si Pedro. O, di ba? Sinabi ni Pedro, huwag mo akong sambahin, tao lang ako. Bakit? So, nandyan sa isip niya na, hindi ko Diyos. Tao lang ako. Yon ang dahilan kung bakit pinatayo siya. Huwag mo akong sambahin. Pero, hindi niya napigilan si Cornelio na magsamba sa kanya bilang tao, hindi Diyos. Okay, i-search mo sa Google, i-search mo sa AI kung anong klaseng pagsamba para maliwanagan kayo. Parang ayaw mo maniwala sa akin, i-search mo lang sa AI, Google. Okay. So ngayon, ito naman, gamitin nila sa pahayag 22. Gamitin nila para mapahiya tayo. Parang ihinto na natin ang pagsamba. Okay. Basahin natin. Pahayag 22, 8 hanggang 9. 22:8. Ito yung mga talatang ginagamit nila. Akong si Juan ang nakarinig at nakakita ng lahat ng ito. Matapos kong marinig at makita ang lahat ng ito, lumuhod ako upang sumamba sa anghel na nagpakita sa akin ng mga ito. Tanong. Before ako mag-explain, magtanong ako sa inyo. Anong klaseng pagsamba ni Juan sa anghel? Veneration, hindi adoration. Dahil nakilala na ni Juan kung sinong nakita niya. Anghel, sambahin pa niya na bilang Diyos ang anghel? Di ba si John ay mayroon talaga siyang power?
mayroon talaga siyang beatific vision na binigay sa ating Panginoon. Bakit hindi niya alam ang sinamba niya? Dahil alam niya ang sinamba niya, anghel, ito ay nagrespeto lang siya. Sinamba lang niya bilang alagad ng Diyos. Okay. At bakit naman? Patuloy natin sa 9. 9, ha? Ano? Ha? Pero sinabi niya sa akin, huwag mo akong sambahin. Wag mo sabahin, ha? Sapagkat katulad mo, alipin din ako ng Diyos at ng mga katulad mong propeta. At ng lahat ng sumusunod sa mga nakasulat sa aklat na ito, ang Diyos ang sambahin mo. Pag ating patunayan na mayroon bang sinamba, yes, mayroon. Gamitin natin ng mga teksto niyan. Patuloy tayo, bakit naman bakit naman nagsabi si Juan na huwag mo akong sambahin? Ibang katanungan na yan. Ibang sagot na yan. Bakit hindi siya gustong sambahin ni Juan? Dahil si Juan, kahit dito pa lang siya sa lupa, buhay pa, namumuhay siyang banal. Parang ang kabanalan sa anghel ay yun din ang kabanalan ni Juan. Pareho lang tayo, di ba? Pareho lang tayo. Hindi ako sasamba sa iyo. Huwag mo lang aking samba. Huwag mo akong sambahin. Ako, hindi din sasamba sa iyo. Pareho lang tayo. Sambahin lang natin ang Panginoon. Dahil ang Panginoon mas labaw sa atin. Di ba? Doon sa langit, lahat ng mga santo, magsamba lahat doon sa Diyos. So, nakalibel si Juan sa kabanal sa anghel. Yun ang paliwanag mga kapatid. So, ngayon, ang malaking katanungan ngayon, ito. Makaampo ba sila? Makapagdasal. Makapagdasal ba sila sa atin dito sa lupa? Nandoon sila sa langit? Makapagdasal ba sila? Marinig ba nila ang ating mga dasal? Ang layo doon. Di ba? Sagutin ninyo, marinig hindi? Malayo. Ang Panginoon mayroong power na omnipresent, omniscient, omnipotent. Yun. Yung power na yan, nandyan ba yun sa anghel? Sa mga santo? Yung tatlo? Omniscient, omnipotent, omnipresent. Omnipresent ba ang mga santo? Kung omnipresent ang mga santo, kahit saan tayo manalangin, alam nila. Pero ang Panginoon, kahit saan, alam ng Panginoon. Ngayon, si Mary, omnipresent ba siya? Mayroon ba siyang power na makarinig sa lahat ng mga tao dito sa mundo? Lahat ng Katoliko, 1.8 billion manalangin, narinig ba niya lahat? Ang tubag. Ang sagot? Marinig! Marinig. Okay. Dahil buhay sila, marinig. Saan mabasa, Bro Jando, na buhay sila? Mateo 17, 3 hanggang Mateo 17:3. Buhay sila. No? Alisin natin sa ating isipan na patay sila lahat. Bigla nilang nakita sina Moises at Elias na nagkikipag-usap kay Jesus. Transfiguration. Sa transfiguration, buhay na nakikita, hindi patay. Ano ba yon? May laman ba yon o hindi? Wala. May laman o may... Nakita. Mayroong laman. Tao yun. Taong nakita nila. Mayroong laman dahil assumption of Elias. Sinong nakita? Moses. Si Moses pinaakyat sa langit. Bakit pinaakyat? Nawala ang katawan ni Moses doon sa yung libingan niya. Naghingi ng
yung parang si San Miguel, tinanong niya si San Miguel, si Satanas nagtanong kay San Miguel, saan bang katawan ni Elias? Nawala doon sa libingan niya. Oh, pero pinaakyat na sa Panginoon. Ito ay tinatawag na Assumption of Moses. Si Elias, dinala ng karwahe. Di ba? Pinaakyat doon patungong langit. Yung nakita nila, buhay. Dahil buhay sila, makarinig. O, anong pruiba natin na sila ay makarinig? Patuloy tayo, ha? Pero, mayroong ibang bersikulo, Brother Jando, na nagpapatunay na buhay sila. John 8:56. John 8:56. Okay. Ano yan? Natuwa ang ama ninyong si Abraham nang malaman niyang makikita niya ang aking kapanahunan. Nakita nga niya ito at natuwa siya. Di ba? Ang tagal lang namatay si Abraham. Bakit natuwa siya sa pagdating sa ating ni Jesus Christ dito sa lupa? Nakita niya. Pagpatay hindi na makita, hindi na makakita, di ba? Patay na. Ngayon, nagpapatunay ito, John 8:56, buhay na buhay sila. Okay. Yung kanina, binasa natin sa pahayag size 9 hanggang 10, yung naghahanap ng hostisya, binasa natin kaganina, mga buhay, di ba? Buhay? Okay. Ngayon, kay buhay sila, makarinig ba sila sa lahat ng mga panalangin, sa lahat ng mga dasal natin, mga buhay dito sa lupa? Okay. Basahin muna natin ang unang Korinto 13:12. Unang Korinto 13:12. Sa ngayon, para tayong nakatingin sa malabong salamin. Yan. Hanap. Ngunit darating ang araw na magiging malinaw ang lahat sa atin. Bahagya lamang ang ating nalalaman sa ngayon. Ngunit darating ang araw na malalaman natin ng lahat, tulad ng pagkakaalam ng Diyos sa atin. Yan. Parang mayroon lang kaalaman ang mga santo. Lahat, parang yung power na beatific vision, kahit saan sila, nandito sa lupa, makita nila ang lahat. Di ba? O ngayon, saan ba ang pagpapatunay? Pahayag 5:13. Pahayag 5:13. At narinig ko Okay. ang lahat ng nilalang Narinig? sa langit, Sa langit. sa lupa, Sa lupa. sa ilalim ng lupa, Sa ilalim ng lupa. at sa dagat na umaawit. Ibigay sa nakaupo sa trono at sa tupa ang kapurihan, kalawalatian, karangalan at kapangyarihan magpakailanman. Sino yon? Sinong nagsabi dyan? Juan. Juan. Mayroon siyang power na tinatawag na beatific vision kahit saan. Si San Vicente Ferrer. Ito ay tinatawag na by location. Si San Vicente Ferrer, mayroon talagang symbol. Yung kanyang imahe may pakpak. May pakpak. Pero ito, ang power ni Juan ay makarinig sa lahat ng mga ginawa yung mga panalangin. Umaawit. At aking narinig at narinig ko ang lahat ng nilalang. Lahat ng nilalang. Narinig niya. Doon sa langit, dito sa lupa, sa ilalim ng lupa. Grabe. Sino ba yung to sa ilalim ng lupa? Ito yung nandun sa ilalim ng lupa. Sino ba sila? Yung mga tao. Dahil bilog itong mundo, di ba? Ilalim ng lupa. Dito tayo ngayon, sa ibabaw tayo. Pagbukas, sa ilalim naman tayo. So, dito siya nakatindig, napakinggan niya lahat ang mga tindig ng mga tao. Sa ilalim. Sa langit, tibuok universo, napakinggan niya lahat. Ito ay tinatawag na beatific vision. Kung dito siya nagtindig sa lupa, narinig niya ang lahat, pag papuntahin siya sa langit,
hindi na ba siya makarinig? Makarinig din, vice versa yan. Vice versa, kung saan siya makarinig. Dito siya sa ibaba, doon siya sa itaas, makarinig siya dahil ang power na yan, parang universal yan. Oh, universal yung power na ibigay sa ating Panginoon. Ngayon, si Mary, mas mataas si Mary kay John. Bakit hindi siya bigyan sa ating Panginoon ng power sama sa power ni John? Mas malakas pa si Mary kay John. Ina ni Kristo. Spouse of the Holy Spirit. Parang asawa. Di ba? Si Mary parang asawa sa Holy Spirit. Hindi siya magbigay sa power. So, yun ang pagpatunay natin mga kaibigan na i-abolish natin sa isipan natin na hindi sila makarinig. Sa ating pagrosaryo sa Mahal nga Birhen, narinig niya. Narinig niya. Lamang hindi lahat nakatanggap dahil nagdepende ito sa puso natin kung ang ating paghingi sa Kanya, ito ba ay totoo, tunay na dasal. Mayroon namang nagdasal na parang walang-wala lang sa isip. Para matapos lang ang rosary, okay na. Bilis. Pabilisan. So, yun ang pagpatunay natin, mga kapatid. So, yun lang. Sumari lang natin para patuloy tayo sa mga katanungan. May ano ba? Ilang minuto na lang kasi. Naliwanagan ba? Dahil naliwanagan kayo, wala na kayong katanungan. Yung tanong bro kasi, minsan kasi ginagamit kasi ng dating daan itong Colosas 2:18. Yan. Sino man ay huwag manakawan ng gantimpala sa inyo sa magitan ng kusang pagpapakababa at pagsamba sa mga anghel. Ba't pag binasa yan hanggang dyan lang? Para hindi malocate na ang anghel tutukoy dito is mga fallen angel. Na nananatili sa mga bagay na kanyang nakita at nagpapalalo ng walang kabuluhan sa magitan ng kanyang akalang ukol sa laman. Sa ibang bersyon, huwag kayong padadaya sa mga taong humihikayat na kailangan ninyong pagkaitan ng sarili nyo at sambahin ng mga anghel. Pinaninindigan nila ang mga ito dahil sa mga pangitain nila ng pagyayabang lang. Yan. Walang kabuluhan. Yan. At gawa-gawa lang ng makamundo nilang pag-iisip. Mga fallen angel, mga okultista, tututukoy dito ng mga tao. Yes. Mga okultista. So, mayroon talagang yung mga ibang tao na dyan na ang sabi nila. Pero sa iba, pag maato kayo sa mga psychiatrist, kung mayroong tao na nagsabi na nakita ko ang mga anghel, hindi talaga sila maniniwala. Dahil yung mga pangitain niya, no? Yung mga pangitain na yan. Ang findings nila ay parang sabi nila, ito ay mga hallucination lang. Ano ba yung hallucination? Kathang isip. So, nito, mayroon talagang mga nagsabi na nakita sila ng mga anghel. Yung iba dyan ay dahil nakita sila ng anghel, magawa ako ng chapel. Parang baka makapagpagaling ako. Ayun. Yun. Di ba maraming mga albularyo na sa panaginip lang nila, maling unawa. Ano yun? Kibuloy. Panaginip lang yun. Mayroon daw yung third eye, alam niyo ng third eye? Ang third eye ay ito ay sa exorcism, ito ay tinatawag na ng demonic oppression. Pero biblical ang third eye. Lagi. Sa exorcism natin ang third eye makakita, makarinig. Mayroong makita sa cabinet,
sa ano, kahit saan kayo tumingin, mayroong makita. Di ba? So ngayon, mayroon talaga mga tao na mayroon silang makita kahit saan. Ang sabi ng mga psychiatrist, hallucination lang. Pero hindi naman lahat hallucination. Doon na may ibang makakita dahil saan? Yun. Yung nalulung ka ng drugas. Dahil ang taong nalulung ng drugas, parang marami siya makita. Ay marinig. Mayroong marinig. Doon sa sa amin sa Inabanga, bago lang, 17 years old. Lahat ng mga lahat ng mga pintuan sirado lahat. Kasi kahit saan siya tumingin, pag mayroong hayag, yung liwanag, mayroon din nagtingin sa kanya. So ang lahat sirado. Yun, may nagadto sa bahay namin, isang first counselor nagadto. Pumunta. Bro, tulungan mo ang aking yung asawa sa pamangkin niya. Anong nangyari? Bro, parang baliw na. Parang baliw. Punta ko doon. Uy. Yung ano ba sa Tagalog yung kabuhi? Hindi, parang lamig. Oh. Yun dito na ang kabuhi niya. Oh. Binira ko. 10 minutes yung hinawakan ko yung kabuhi niya. Nagbalik normal. Yun. Kung may nakakarinig ngayon, totoo yung sinabi ko. Bago lang, bro. Dahil sa yun. Oh. So, mayroong mga ano ba yun? Hallucination. Yun. Hallucination. Pero mayroon talagang yung third eye. Yung third eye na parang ma-open yung third eye mo kahit saan ka tumingin. Mayroon nandyan. Di ba? Biblical yung third eye, yung si Saul, lumapit sa spiritista. Tapos pinatawag yung espiritu ni Samuel. Tapos nakakita lang kay Samuel, yung spiritista lang, hindi nakita ni Haring Saul yun. Pero ang katanungan yon si Samuel ba ang nakita? Yun na nga. Siya lang nakakita. Nung nakita niya, may nakita akong matanda, lumabas, siya lang nakita sa matanda. Si Saul, wala. Sinabi ng nung spiritista, siya lang nakakita. Ibig sabihin, yung spiritista may third eye. Kasi siya lang nakakita ng matanda Yun ang dahilan bakit pinatay si Saul. Anong dahilan na pinatay siya? Dahil nagpunta siya doon sa espiritista. Hindi ito gusto sa Panginoon. Spiritista. So, yun, third eye yun. Yun ang binasa ni Bro Jando. Mayroon talaga parang hambugiro ba? Tagalog? Yabang. Naghinambog sa kaugalingon. Mayroon siyang pangitain na kanyang ipinagyayabang. Nagawa na sila ng mga chapel, nagpagaling na sila ng mga may karamdaman. Na para bang siya lang yung sabihin nila, ako ay ang power ko ay galing sa Panginoon. Hindi maniwala ni Father Darwin, isang exorcist. So, ang anghel dito, akala nila. ang anghel ito is fallen angel to. So, yun ang sagot dyan sa tanungan na kay 251 na. Okay. Wala na? Meron bro, dyan to is 4:6 4:6 ng ng Pilipos. Pilipos. Okay, ating basahin. Atin mo na basahin para malaman ko ano niya rito. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa magitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Tama yun. Ipakilala ang inyong kahilingan sa Diyos. Kaya nga, nung hindi ibig sabihin na ipakilala ang kahilingan sa Diyos, iiwasan mo na yung mga santo. Gaya ba nung
At ipagpalagay yung sa kanina, Job 42:8, mayroon silang panalangin sa Diyos, mayroon silang kailingan sa Diyos. Pero, di dininig. Pinapunta kay Job, di ba? Doon kayo kay Job para siya magdasal para sa inyo at pakikinggan ko kayo. Oh, ano pa? Yung si David, ano nga talata sinabi ni David na siya ay nagkumpisal sa Diyos. Anong talata nga yun? Sinabi ni David na humingi siya ng tawad sa Diyos. O sa Diyos siya nanalangin, humingi siya ng tawad, pinatawad siya. Pero, ang paghingi niya ng tawad sa Diyos, dinaan niya kay Akan. Alam mo yun? Ikalawang Samuel yata yun. Ito na, double check ko lang ha. Ikalawang Samuel 12:13. 12:13. Ito. Sinabi ni David na isinanggunin niya ang kanyang kasalanan sa Diyos. May talata, nakalimutan ko talata yun eh. Sinanggunin niya ang kanyang kasalanan sa Diyos at pinatawad siya ng Diyos. Tama yun. Pero dumaan siya kay Nathan. At sinabi ni David kay Nathan, ako'y nagkasala laban sa Panginoon. Tama. Siya'y nagkasala laban sa Panginoon. Di naman kay Nathan. At sinabi ni Nathan kay David, inalis din ng Panginoon ang iyong kasalanan. Di ba? Inalis ng Panginoon ang iyong kasalanan. Then, hindi ka mamamatay. Gayon may sapagkat sa gawang ito'y iyong binigyan ng malaking pagkakataon ng mga kaaway ng Panginoon upang magsipanungayaw. Ang bata naman ay pinanganak sa iyo ay walang pagsalang mamamatay. So, ibig sabihin, pinatawad siya ng Panginoon. Pero ang nagsalita, si Nathan. At binigyan siya ng absolusyon. No? Na pinatawad din yung kasalanan, pero yung mantsa ng kanyang kasalanan, isang anak mo mamamatay. Nagkumpisa kayo ni Padre, di ba? Sabi nyo, Padre, bendisyonan mo ako dahil ako'y nagkasala. Tapos, sabi ni Padre, sa ngalan ng simbahan na ibinigay sa akin, pinapatawad ka na sa iyong kasalanan. Kanino kasalanan sino ang nagpatawad doon? Ating basahin. Juan 20:23, ito yung kumpisal na hindi matanggap ng dating daan. Sabi ganito, sino mang inyong patawarin ng makasalanan ay pinatawad sa kanila. Sino mang hindi nyo patawarin ng makasalanan ay hindi pinatatawad sa kanila. Iba ito sa Mateo 6:14-15. Ayan, ating balikan na 20:23. Iba to eh. Si Kristo ang nagbigay ng authority nito eh. Ating simulan sa 21. Simulan sa 21. Ayan, pagkasabi niya nito, pinakita niya, ito, sa 21. Muling sinabi ni Jesus sa kanila, sumain niyo ang kapayapaan kung paanong sinugo ako ng Ama, kayo ay isinusugo ko rin. So sinugo niya yung mga apostol. Pagkasabi niya nito, hiningahan niya sila at sinabi, tanggapin ninyo ang banal na Espiritu kung patatawarin niyo. Kung patatawarin niyo, sino ang papatawad? Ang dami nila. Kung patatawarin niyo ang kasalanan ng isang tao, pinatawad na siya ng Diyos. Sino nagpatawad? Sila nagpatawad. Pero, sa kanilang kapatawaran na ibinigay, kung patatawarin nyo, ang nagpatawad ang mga alagad. Pero sa kanilang pagpatawad, pinatawad na siya ng Diyos. At kung hindi nyo patatawarin ang kanyang kasalanan, damay ba siya? Damay ba? Kasi sa Mateo 6:14, damay eh. Di ba? Pero dito hindi. Bakit? Authority ito eh. Pagsusugo ito. Sa Mateo 6:14, iba namang utos yun. Kung hindi nyo patatawarin ang kanyang kasalanan, hindi rin siya pinatawad ng Diyos. Hindi damay itong inutusan dito. Sa Mateo 6:14, iba naman yun. Tingnan nyo. Alam mo naman yung Mateo 6:14 kasi lagi namang ginagamit ni Soriano to eh. 6:14, ganito naman sinasabi.
Kung pinapatawad ninyo ang mga taong nagkasala sa inyo, iba raw to, nagkasala talaga to sa iyo. Pero isa sa Panginoon nagkasala. Kung pinagpatawad ninyo ang mga taong nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo sila pinapatawad, hindi rin kayo patatawarin ng inyong ama. So damay ang hindi nagpatawad. Sa 1:23, hindi sila damay, sugo sila eh. Ako'y sinugo, sinusugo ko rin kayo. Patawarin nyo ang kanilang kasalanan, patatawarin sila ng Diyos. Pag hindi nyo sila patawarin, hindi sila mapapatawad ng Diyos. Brother Jando, so maraming salamat Brother Jando. So mayroon akong idagdag. So ano ba ang kaibahan sa mga kasalanan noon at ngayon? Anong klaseng pagpatawad noon? Ang mga kasalanan noon sa Old Testament, mapapatawad ito sa dasal ng mga pari. Mayroon talaga silang ritual para mapatawad ang kanilang kasalanan. Manalangin sila sa Panginoon para patawarin ang mga tao. Yun ang nangyari noon. Ngayon, sa New Testament, hindi na manalangin ang pari para patawarin ang mga tao. Naintindihan niyo? Hindi na ang mga pari manalangin sa Diyos para patawarin ang mga tao. Dahil sila na ang magpatawad. Di ba? No. Binigyan ng authority. Mayroon na silang authority. Hindi na sila, lahat ng nag-confess dyan, hindi magsabi, Lord, patawarin mo ang kasalanan ni Tapulano, Lord. Next, Lord, patawarin mo ang kasalanan ni Jan, Lord. Hindi. Sila na ang magpapatawad. Yung binasa ni Bro Jando, iba talaga noong una. Manalangin ang pari, maghingi ng kapatawaran para sa mga tao. Pari yan ang mga Sabadista, hindi yan pari ng Katoliko. Pero ngayon, ang mga pari ngayon, sila na ang magpapatawad dahil binigyan sila sa ating Panginoon ng authority, ang patawarin ninyo dito sa lupa, pinatawan na din dito. So, kung gusto kayong mag-direct to God, paano na yan? Nag-direct to God ka, paano na yun? Yung teksto na, yung talata na yan. Brother, sa mga protestante, wala silang ganito. Wala. Paano sila pinatawad? Sabi ni Eli Soriano, Oo. pag naramdaman mo na hindi mo na ginagawa yung kasalanan ginawa mo, pinatawad ka na ng Diyos. Yun, dapat lang magpunta sa dito dahil wala silang sacrament of penance. Wala. Dito lang ang sacrament of penance. Dahil alam niya ng mga pastor, bakit hindi sila nag-practice ng ganyan? Dahil alam nila na wala silang authority pagpapatawad. Yan sa Marcos 2:7, yung mga pastor na yan, sabi nila, walang taong makapagpatawad sa kasalanan. Pero ang ating Panginoon, hindi lamang tao, Diyos pa rin. Pero sa kaniyang pagka-Diyos, mayroon siyang authority sa pagpatawad. O ang kaniyang authority sa pagpatawad na ibinigay niya. Pinasa sa mga Sa mga apostol. Yun sa John 20:21-23. Kung sabihin, Brother Edgar, na sa mga alagad lang binigay, din naman sa mga paring Katoliko yun eh. Sa mga... Halimbawa, sabihin nila na, sa mga alagad lang binigay yun, din naman sa mga paring Katoliko eh. Nandiyan sa Biblia sa 2 Corintios 5:10 na binigyan tayo ng authority yung para magpasiguli sa ibang mga tao. Yun, yung sacrament of penance. Tinanggap ito ng mga apostol. Sino ba yung mga apostol? Mga bishop. Yung mga bishop natin ngayon, kasama doon nila. Yun ang pari ngayon dito, kanong mga pari doon si Padre Darwin, binigyan ng authority from bishop. So, sino nag-ordina sa kanila, pinahiram yon. Pinahiram. Yung faculty. So, makapag-confess sila, pagkatapos ng kanilang ordination,
mabigyan sila ng faculty sa obispo, pwede na sila magpag-confess sa mga Ito. may kasalanan. Unang Timoteo 4:14, huwag mong pabayaan ang kaloob sa iyo ng banal na espiritu ayon sa inihayag ng mga namumuno sa iglesia nang ipatong nila ang kamay nila sa iyo. Sabihin, yung authority ng mga apostol na ipapasa yon through ordination. Yes, through ordination. Pag hindi ka na-ordina, wala ka authority. Yung mga pastor ng ibang relihiyon, hindi na-ordina yon. Ang nag-ordina sa kanila, yung kanilang mga leader na pag iti-trace back mo, doon pa rin kay Martin Luther sa hanggang dulo nila Martin Luther lang, wala na, putol na. So ang mga pastor parang anghel na walang pakpak. Ano yung pakpak? Sign of authority. Power. So yung anghel natin, naniniwala ba kayo na ang anghel mayroong pakpak? Ha? And physical? Ah, symbolic lang yan. Yung pakpak na yan ay ito ay symbolic sa kanilang power. Yun si San Vicente Vicente Ferrer, Ferrer. Bakit mayroon siyang pakpak? Ay, symbolic ito dahil sa kanyang power na bilocation. Ano yung bilocation? Paliwanag mo ng bilocation. Yung bilocation, kung dito siya, nakita siya sa ibang mga tao doon. Halimbawa, nangangaros ba ni Edgar dito? Kung may kaparehan siyang bilocation, the same time, may nakitang ibang Edgar naman doon sa ibang lugar. Mayroong nagsabi, uy, bakit nandyan ka? Bakit nandun ka? Ayun, ano ba, yun. Para bang doppelganger, parang ganun. Iba talaga ang itawag na omnipresent. Kaya ating Panginoon, omnipresent. Ano ba yung naintindihan niyo sa omnipresent? Nandyan sa lahat ng dapit. Di ba? Sabi ni Soriano, dito mali daw yan. Kasi ang Diyos wala sa kubeta. Wala. Sabi niya, wala sa kubeta. Wala Diyos, wala sa mga sinihan. Wala sa sinihan ang Diyos. Kaya hindi daw omnipresent. Pagsabihin mo, ang Diyos nandun sa bahay. Dito. Ang omnipresent, ang Diyos, sabi saya, Berjado, yung Jeremias 23, 21 to 20, alas 3 na, maligo pa sila. Jeremias 23. 21 to 23 ba ito? Yung ano? Double check natin. I-check mo muna. Hindi ko sinugo ang mga propetang yan. Ay. Ano tong teksto na yun? Sa kaniyang power. Omnipresent. Jeremias 23, 24. Walang sino mang makakapagtago sa akin, kahit saan mang lihim na lugar na hindi ko nakikita. Hindi nyo ba alam na ako'y nasa langit, nasa lupa at kahit saan? Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Yun lang sa 24. Ayun, hindi nyo ba alam na ako'y nasa langit, nasa lupa at kahit saan? Simula tayo sa 23 para maintindihan natin. 23, ako ay Diyos na nasa lahat ng lugar at hindi nasa iisang lugar lamang. Ayan. Ako ay Diyos na nasa lahat ng lugar at hindi nasa isang lugar. So wag mong sabihin, ang Panginoon nandyan sa kwarto. Sabi ni Soriano, wala siya sa sinihan. Ang daming mga kalaswang ginagawa doon, nandoon ang Diyos mo. Hindi siya utusan. Totoo yun. Yung mga nagdisco doon sa ozone disco, tapos nang nasunog, nasaan ka? Ano ako, utusan nyo? Sabi saya, ang Diyos, ang Diyos, sabi saya, bro John, ang Diyos, anaa sa tanang dapit, o wala sa usa ka dapit. Ano? Tagalog, ako ay Diyos na nasa lahat ng lugar at hindi nasa isang lugar lamang. Yun ang omnipresent. Yun. So, salamat Bro Jondo at sa inyong lahat. At sana yung mga nanonood ngayon sa atong live, sana mayroon kayong natutunan sa ating programa, punto por punto, at sa kayon sabay kabaturan, Berjando, yung sayo? Straight to the point. Straight to the point. So, pakinggan ninyo at manood kayo. Marami kayong matutunan. Maraming salamat. Maraming salamat sa inyong lahat, mga kapatid. God bless. Welcome. Closing prayer. Closing prayer day.
Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Ginoo, salamat kayo sa Balang Espiritu nga mao'y naghatag ka na mong kadasig nga di nakalahutay kami sa amoang pagtapos sa among adult catechism sa imong mga anak nga nahisalaag o karon nagbalik na si Bro Jared galing Katoliko, nagbalik siya ngayon, at si Bro John, I hope na tanggapin niya ang binyag na tunay na binyag na legal ay valid sa panangin ng Panginoon. So, kining tanan among yampo gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot, kadaghang kamog lakat unan. Daghang salamat.